Tatay na may sakit, nanay na magsasaka, bunso na nag-aaral, siya nawasak, ako nawasak. At araw-araw masaya pa rin. May huli na. Ano ito? Juan de la Cruz. Ate, Bastos, ibalik mo ang damit ko. pasensya na ate, ibabalik ko agad. Tulong? Ate, Tulong. ate, nandito na ako. Juan. Bakit ka nagdugo ang ilong? Mainit ba ang katawan mo? Mainit ang dugo ng mga kabataan. Juan, pasensya na. Sa totoo lang, kanina ay tumatalon ako sa ilog mula nang mawala ang kuya mo. Araw-araw akong tumatalon sa ilog. Ate, aksidente sa trabaho ang nangyari sa kuya ko. Wala tayong magagawa. Tingnan mo ako, ang kapatid mo. Hindi ba't maayos naman ang buhay ko? Araw-araw, mangisda, mamulot ng halamang gamot. Hindi na mag-iisip ng kung ano-ano. Maria Santos, ang swerte mo sa nobyo mo. Napakaswerte mo. Mahilig akong mag-alaga. Maria, ngayon hihuli ako ng malaking isda para sa iyo. Jose, huwag kang magmadali. Huwag, Chuse. Jose, nakakainis ka. Maria Santos. Hindi mo ba nakikita na may ginagawa kami? Kayong dalawa, ano ang ginagawa ninyo? Kahapon sinabi mong gusto mong kumain ng isda, ngayon hinuli ko para sa iyo. Ihahanda ko na sana para sa iyo. Tumahimik ka. Akala mo ba? 2 isda lang para mapasaya ako? Tumingin ka sa sarili mo. Isang kolehiyala, hindi makasabay sa lungsod. Bumalik pa sa baryo para mangisda. Anong babae ang bulag para magkagusto sa'yo? Bumalik ako sa baryo para gamutin ang tatay ko. Sumang-ayon ka na pakakasalan ako, kaya sumama sa akin. Para sa akin siya bumalik. Ako ang anak ng pinakamayaman sa lungsod ng Manila. Hindi katulad mo. Isang walang kwenta lang. Ang isda ko. Juan de la Cruz? Dahil nakita mo na, kaya tayo. Maghiwalay na lang tayo. Salamat pa sa iyo. Sa loob ng maraming taon na kasama siya, hindi ko man lang nahawakan, iniwan ko para sa kaibigan. Magpatibay ng pundasyon. Nagre-rebelde ka ba? Jose, umalis na tayo. Huwag tayong madumihan ng amoy ng isda. Ang gintong isda ay hindi para sa maliit na lawa. Kapag may oportunidad, magiging dragon. Ito ay Binabati kita, host. Nagising ka na sa sistema ng manggagamot na may X-ray vision. Sistema. Yun ba ang sistema ni Juan sa palabas? Tama. Ngayon, nakakakita ka ng problema sa katawan. Makikita mo ang sakit sa loob ng katawan. Kapag tinurukan mo, maililigtas mo ang buhay. Tuwing makakaligtas ka ng buhay, makakapag-draw ka ng isang beses. Turukan. Mag-draw. Kumuha ng misyon. E di ako ay... Sistema ni Juan. Huwag kang umalis, sistema ni Juan. Ito. Parang hindi lahat ng sistema ay may misyon. Kahit ano pa man, bukas ng umaga, pagalingin ko muna ang paa ng tatay ko. Nanay, tulungan mo muna si tatay na umupo. Anak, pinapalakad ko ang tatay mo. Sabi ng doktor, kung hindi siya maglalakad, liliit ang kanyang paa.
Huwag kang mag-alala, mapapagaling ko. Halika. Ah, ganun pala. Basta tahiin ang dalawang butong ito, magiging normal na ang paa ng tatay ko. Tatay, subukan mong maglakad ng 2 hakbang. Halika. Ayos na. Mahal, gumaling na ang paa ko. Talagang gumaling na. Mabuting anak. Ang galing mo talaga. Ang galing ng anak ko. Ngayon makakapagtrabaho na ako sa bukid. Oo nga. Binabati kita, unang beses mong napagaling ang pasyente. Ngayon may isang pagkakataon ka para mag-draw. Mag-draw. Binabati kita, nakuha mo ang isang supot. Ang supot na ito ay pwedeng mag-imbak ng walang hanggang damo. Ito ay para hikayatin ako na umakyat ng bundok at mag-ipon ng damo. Kahit marami ang makolekta, hindi magkukulang ng lalagyan. Ang sobrang damo ay pwedeng ipagbili para maging pera. Pupunta na ako. Nandito siya. Tulong. Kahit si Miguel Lopez pa yan, dito sa ilang na bundok, kahit sumigaw ka ng malakas, walang mangyayari. Tulong. Anong gusto ninyong gawin? Ano ang gusto ninyong gawin? Batang pasaway, akala mo talaga makakapagligtas ka ng dalaga? Umalis ka na agad. Hindi mo sila kaya. Mga profesional silang mananakit. Nakagat siya ng nakalalasong halaman, kailangan gamutin ang sugat. Tungkol sa dalawang ito, sobrang pagpapakasasa sa kaligayahan, kulang sa tubig ang bato at baywang. Tingnan mo ito. Ang lupa ay sumasakop sa tubig. Sakto, hayaan mo akong gamitin ang lupa upang gamutin ka muna. Ang manghamon sa aming Black Panther Trading, hindi pa alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Ang mga tusok mo hindi bababa sa 30 taon ng karanasan, pero mukha kang 20 lang. Ang sakit. Karapat dapat sa iyo, sino ang nag-utos sa inyo na magsaya araw-gabi, uminom at kumain ng labis? Hindi ka namin palalampasin. At ikaw din, Ana Lopez, ang Black Panther Trading. Sa lalong madaling panahon, lalamunin ka. Umalis na tayo. Umalis na. Kailangan kong dalhin ka agad sa botika. Hoy, sandali lang. Huwag kang gumalaw muna. Ang laki ng nakalalasong halaman. Sa bundok na ito, hindi talaga ito lugar para sa'yo. Ako rin, hinahabol ako ng mga tao, kaya tumakbo ako sa bundok. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Mabuting tao ka. Huwag kang mawalan ng malay. Wala na akong magagawa kundi dalhin ka agad sa botika. Tito Ben. Tito Ben. Tito Ben, tulungan mo akong magdikdik ng gamot. Hindi, wala ka namang dala na bag. Saan mo nakuha ang gamot? Huwag mo muna akong intindihin. Magdikdik ka na ng gamot agad para makapaglagay ako ng gamot sa kanya. Ang paa niya ay natatalian ng nakalalasong halaman. Nalason na. Ano pa ang pagbebenta ng gamot? Magpalabas ka agad ng lason. Oo nga, hindi ito panlabas na sugat. Ako na, bilisan mo. Tito Ben, ako na lang ang gagawa. Marunong ka ba ng medisina? Tingnan mo ito. Bata, kaya mo ba? Ayos lang, kakayanin ko. Lason na pumapatay sa sandaling makapasok sa dugo, ang ginto ay sumasakop sa kahoy.
Tingnan mo, gagamitin ko ang gintong karayom upang gamutin siya. Paano mo itutusok kung may damit? Itaas mo. Sige. Juan de la Cruz, ano ang ginagawa mo? Juan de la Cruz talaga. Pinagpalit kita, tapos ganyan ka na ngayon. Dito ka naman sa botika ng haharas. Nagliligtas ako ng buhay. Ganyan mo ibinuka ang palda niya. Tinatawag mo bang pagliligtas yan? Maria Santos, hahadlang ka sa paggamot. Akala mo maniniwala ako? Sa paghaharas mo yata ako nakakahadlang. Jose Reyes. Inaapi niya naman ako. Napakasama mo talaga. Sabi ko nagliligtas ako ng buhay. Juan de la Cruz, alam mo ba ang ginagawa mo? Ginagawa ko lang ang trabaho ng isang doktor. Juan de la Cruz, mag-focus ka. Ikaw na ngayon ang doktor na tagapagmana ng sinaunang karunungan. Bilisan mo, Juan. Kumakalat na ang lason. Lolo, bakit ka kakampi sa kanya? Gusto mo pa bang bumili ng gamot dito sa'yo? Pero nalason talaga ang dalagang ito. Ganto kagandang babae. Hindi pwedeng mapunta sa walang kwentang to. Akin to. Jose Reyes, ano ang sinasabi mo? Umalis ka dyan. Akin yan. Pwede bang hintayin mo muna? Ang lason sa hita niya muntik nang umabot sa pelvic area. Pelvic area pa ang inisip mo. Mas malaswa ka pa sa akin. Juan de la Cruz, kung gagalaw ka pa, ilalantad kita sa buong internet? Wala ka ng pag-asa. Tama, kumakalat nga ang lason. Isang segundo lang, patay na siya. Nagkukunwari ka pa. Gusto mo lang tusukin siya, di ba? Sabi ko, nagliligtas ako ng buhay. Akala mo ba anuman ang sabihin mo? Maniniwala kami. Kung hindi siya magigising ngayon din, hindi kami maniniwala sa'yo. Nawala na ang lason. Magigising na siya. Ewan ko sa'yo. Umalis ka dyan. Ako na ang gigising sa kanya. Jose Reyes? Nalinis na ang lason sa katawan ng dalaga, magigising na siya. Ang masamang balak mo, hindi mo na magagawa. Masamang balak? Di lalo kong gagawin. Ano ba ang meron sa kanya? Umalis ka dyan. Anong ginagawa mo? Ikaw rin, umalis ka dyan. Nakagulat ka naman, paano siya nagising? Sabi ko na nga ba, gigising siya kapag naalis na ang lason. Imposible. Sa tingin ko, kayo lang naman ang dalawa ang nagtutulungan kayong dalawa para magpanggap. Ikaw ang nagligtas sa akin? Bakit naghawak-hawak na kayo? Kanina pa niya gustong gahasain ka. Tama na! Ano ba ang pakay ninyong dalawa dito? Si Ginoong Reyes po ay regular na bumibili dito ng Lock Essence Pill. Ano ba ang iniisip ninyo? Gusto ko lang maging mas malakas. May problema ba doon? Ginoong Reyes, kailangan mo pa ng Lock Essence Pill? Umalis ka dyan. Sino ang nagpahintulot sa'yo na magtanong ng ganyan? Anong pinagtatawanan ninyo? Ano man ang sabihin nitong matandang ito, paniniwalaan ninyo agad? Ginoong Reyes, bayad ka na, tanggapin mo na ang order mo. Nang tingnan ko gamit ang aking X-ray vision, Jose Reyes, ikaw nga talaga ang target market ng ganitong gamot. Sino ang nag-utos sa'yo na dalhin ito dito? Hindi ito sa akin. Bayad ka na, bakit ayaw mo pang tanggapin? Juan de la Cruz, malalagot ka. Hintayin mo, gagantihan kita. Umalis ka dyan. Ginoong Reyes, ayaw mo na ng Lock Essence Pill? Doktor, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako si Ana Lopez. Ano ang pangalan mo? Ako si Juan de la Cruz. Nakatira ako sa Barangay Apo, bayan ng Yunlin. Juan de la Cruz. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang tumawag sa akin anumang oras.
Sa totoo lang, hindi ako ordinaryong tao. Mayroon akong malalim na sekreto na gustong sabihin sa iyo. Pwede namang pag-usapan yan sa ibang araw. Mga binata, puno ng sigla. Sa tingin ko, mas mabuting ngayon na kaysa bukas. Ang sinasabi ninyong dalawa, parang kakaiba ang dating. Tito Ben. Tito Ben, marami akong inihandang magagandang bagay para sa'yo. Nasa loob ng bahay. Sumama ka na lang sa akin para kunin. Tara na. Panoorin mo ito. Tama ba ang nakikita ko? Hindi ka ba nagpe-perform ng magic? Ang cosmic bag ay puno ng misteryo. Isang maliit na supot ay nakapaglaman ng napakaraming mahiwagang gamot. Amber Gris Crystal, 7-star Orchid, North Sea, Ice Marrow, Western Mountain, Jade Bamboo, Kirin Grass. Ikaw, saan mo nahukay ang napakaraming libu-libong taong gulang na halamang gamot? Sa likod ng bundok ng ating baryo lang. Ang galing mo talaga. Ako nakagat pa ako ng nakalalasong damo sa bundok. Ikaw, napakarami mong nahukay. Kung ganyan ang papuri mo sa akin, maniniwala na ako. Hayop ka. Sa dami ng halamang gamot mo, ang pinakamataas kong maibibigay ay ito, 5. 5,000? 5,000 lang, walang tawaran. Sige. Juan de la Cruz, hindi mo ba napapansing niloloko ka niya? 5,000 yon. Kasya na yon para sa 10 miyembro ng pamilya ko para sa 10 handaan. Mabait ka ba o tanga? Sige na nga, basta kung kailangan mo ng anuman, tumawag ka lang sa akin. Para sa akin, numero lang ang pera. Dumating na ang susundo sa akin, uuwi na muna ako. Sige. Juan de la Cruz, tumawag ka lang sa akin. Hoy bata. Yung babaeng iniligtas mo, parang siya yung babaeng presidente ng grupo ni Miguel Lopez sa probinsya ng Sur. Anong presidente? Nagpapanggap ka pa. Kung sakaling maging manugang ka na, huwag mong kalimutan ang tiyuhin mo. Siyempre naman. Ang mga halamang gamot na huhukayin ko, sa inyo ko ibebenta. Basta bigyan nyo ako ng magandang presyo. Hindi yung tungkol sa paghuhukay ng halaman ang sinasabi ko. Aalis na ako. Paalam. Isang tao na naman ang nailigtas. Binabati kita. Nakakuha ka ng isang pagkakataon para mag-lottery. Ipipress ko. Binabati kita. Nakuha mo ang kasanayang Medichef. Ilagay ang mga halamang gamot sa kawa at maaari itong pakuluan para maging sabaw na panggamot. Masarap, nakabubuti sa kalusugan at kayang gamutin ang malubhang sakit. Kung ganoon, hindi ba't makakapagluto na ako ng sabaw na pampalakas para sa pamilya ko? Gagawin ko na ito ngayon. Kuya! Nandito na ako! Bitawan mo ako, bitawan mo. Ayoko. Kuya, 5 buwan na tayong hindi nagkikita. 1 minuto para sa bawat buwan. Magyayakap tayo ng 5 minuto. Ate. Ate, hindi ganyan ang iniisip mo. Alam mo namang malikot si Liza. Wala akong nakita ha. Anak. Gumaling na ang paa ng tatay mo. Naghalongkat ulit kami ng mga hito at iba pa. Tingnan ninyo, pagod na pagod kayo nanay tatay. Kung ganon, bukas pupunta tayo sa magarang restaurant, order tayo ng masasarap na pagkain, tapos ilalaga natin ang mga nahukay ninyo. Anak, may pera ka ba para dyan? Huwag kang mag-alala, may paraan ako para kumita. Sakto, pupunta sa restaurant at iluluto ang mga ito. Subukan ang bagong natutunang kakayahan. Sama ka, ate. Sige. Anak, inumin mo ang sabaw na ito. Parang nararamdaman ko nagiging bata ako ulit. Tatay, nagiging bata ka nga ulit. Nanay, ikaw rin. Ito ang sabaw na pampabata na ginawa ko. Ang galing ng bagong kakayahan. Naging bata nga ulit sina nanay at tatay. Mabuting anak, uuwi na muna kami. Sige nanay, alis na kami. Kuya, mahal na mahal kita. Maaga kang umuwi.
Magpaligo ka mamayang gabi. Ikaw naman. Kung ganoon, aalis na ako. Sige. Juan, iiwanan ko na lang para tulungan kang ayusin ang mga sabaw na ito. Sige ate. Jose, tingnan mo, hindi ba yan si Juan? Palagi pala siyang naghahain ng plato sa restaurant. Ayos. Talagang biyaya ng langit ito. Ang gamot na infinite strength na inihanda ko. Ngayon magagamit na ito. Gusto mong ipainom sa kanya ng palihim? Siyempre naman, sino bang may kasalanan kung bakit siya sumira sa plano ko noon? Sasabihin ko sa'yo, ang gamot na ito, kahit konti lang, magdudulot ito ng pagtama ng kidney water at liver fire sa kanyang katawan buong 24 na oras. Patuloy na magiging excited at puno ng dugo. Hindi talaga mapipigilan hanggang sa sumabog. Ang sama mo naman. Kung sakaling sumabog siya, hindi ba siya magiging yunuko? Kunin mo. Ginoong Jose. Nakita mo na? Yung binatang yon kanina gumawa ng isang putahe. Nagpabata ulit sa kanyang mga magulang. Kung gayon ang basong ito ng tubig, dapat ito ang elixir ng buhay. Hoy tito. Ang basong yon ng tubig para sa sarili ko lang yon. Binata, kanina ko lang nakita ang iyong galing. Ako, kumikita ng 300 milyon bawat buwan. Ang iniisip ko lang ay ang mabuhay ng walang hanggan. Kaya ganito. Bibigyan kita ng 5 milyon. Gusto mo bang maging personal kong doktor? Tito, hindi ko kailangan ng pera. Kung gusto mo, pwede kong ibigay sa'yo ulit. Ang sakit at puno. Sasabog na. Tatay. Tatay, anong nangyari sa'yo? Ang lakas naman ng tito na ito. Ang kondisyon ng katawan niya ay hindi kayang tiisin. Pupwedeng sumabog. Pupwedeng sumabog? Baka dahil sa kinainom niyang tubig. Ang lason na bilog na ibinigay ko kay Juan de la Cruz. Nainom ng tatay ko. Tulungan niyo si Tito, bilis. Hindi pa tapos ang huling habilin ng tatay ko. Kung mamatay siya ngayon, ang lahat ng mana ay mapupunta sa iba. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na mamatay. At hindi rin dapat niya malaman na ako ang naglagay ng gamot. Juan de la Cruz, hinayaan mong lagyan ng gamot ang tatay ko? Ha? Ano ang ha? Nakita kong ikaw ang nagbuhos ng tubig, putang ina. Juan, anong nangyari? Kanina nagbuhos ako ng tubig para sa sarili ko. Tapos nainom ng tatay niya, kaya naging ganito. Pananagutan mo ito. Jose Reyes, wala naman akong galit sa'yo. Bakit mo ako laging pinag-iinitan? Ginoong Jose. Tito. Tatay. Masyadong mabilis ang daloy ng dugo niya, hindi na niya kaya. Anong kinukunan nyo? Huwag nyo nang kuhanan. Ito ang pinakamayaman sa lungsod ng Manila. Ginoong Jose, tangina, burahin nyo ang mga video. Ang sitwasyon ng binata ay delikado. Tawagin nyo si Faye Garcia, ang doktor. Kumusta? Faye Garcia, ang doktor. Delikado ang kalagayan ng tatay ko ngayon. Pumunta ka rito, bilis. Juan de la Cruz, hindi ito ang katapusan natin. May posibilidad bang kaya kong iligtas ang tatay mo? Pweh, ang lason na bilog ay walang antidote. Paano mo nalaman na lason na bilog ito? Dumating na ang pinakamahusay na doktor sa probinsya ng Sur. Juan, sikat siya, ang mga mahahalagang tao sa probinsya ng Sur. Lahat sila ay nagpa-member sa kanya. Titingnan ko anong kaya ng tita na ito. Faye Garcia, ang doktor. Ito ang tatay ko. Huwag nang magsalita ng marami. Sa isang tingin pa lang, nakita ko na may atake sa puso siya. Nakuha niya talaga. Ang solusyon ay simple. Yun ang aking espesyal na teknik. 13 karayom ng impyerno. Sige, bilis gawin mo. Ang matandang ito, napakalakas. Sa isang tusok ko ngayon, mapapaginhawa ko siya. Ang posisyon bilang mayamang asawa sa hinaharap, hindi mahirap kunin.
Sandali. Kung itutusok mo yan, mamamatay siya. Ano ka ba? Umalis ka dyan. Puno ng dugo ang buong katawan niya ngayon. Ang pamamaga sa isang parte ay sinyales lang. Ang problema niya ngayon ay hindi sa isang parte lang. Ano ba ang alam mo? Ako ang pinakamagaling na doktor sa probinsya ng Sur. Noong tumatanggap pa ako ng mga pleke, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. Tama si Juan de la Cruz. Akala mo ba dahil nasa botika ka at nakapagligtas ng isang magandang babae, marunong ka na ng medisina? Ang pinakamahalaga ngayon, iligtas muna natin ang tatay ko. Tapos, isisi natin kay Juan de la Cruz ang pagbibigay ng gamot para ako'y makaligtas sa responsibilidad. Dr. Faye, ang ex-girlfriend niya ay kasintahan ko ngayon. Ganyan siya ngayon dahil naiinggit sa akin. Gusto niyang maghigante. Naiintindihan mo na. Naiintindihan ko, isa lang palang probinsyanong istambay. May galit siya kay Jose Reyes, kaya hinahadlangan niya ang pagtuturo ko para maghiganti sa pamilya Reyes, di ba? Sasabihin ko sa'yo, ang ayaw na ayaw ko ay ang mga katulad ninyong mga walang alam at walang takot na batang pasaway. Isang buhay lang ang meron ng bawat tao. Ang isang doktor kapag nagkamali ng konti, maaaring sirain ang buong buhay ng isang tao. Ikaw lang ang marunong, no? Ikaw lang ang mabait at matapang, di ba? Maria Santos, nagkaroon ka naman ng relasyon kay Juan, bakit ganito kalaki ang galit mo? Ate, huwag mo nang pansinin ang ganyang klaseng tao. Kapag nakipag-usap ka pa ng matagal sa ganyang tao, nadudumihan lang ako. Sige, kung naniniwala kayong lahat sa kanya, masdan natin ng mabuti kung ano ba talaga ang kaya niya. Dr. Faye, ikaw na ang pag-asa ng tatay ko para makalampas sa peligrong ito. Huwag kang mag-alala. Langit at lupa, dilim at dilaw, sansinukob at kawalan. Tito, Sir Jose, tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Naglalabas siya ng lason. Anong lason? Pula ang dugong inilalabas niya. Dapat maitim ang dugong inilalabas kapag nagde-detoxify. Sinasabi mo ba na mali ako? Mga tauhan, palayasin ninyo siya. Juan de la Cruz, binibiro mo ba ang buhay ng tatay ko? Juan, hindi nasira ang cellphone mo. Salamat, ate. Siguro umalis na tayo, wala naman tayong kinalaman dito. Huwag kang mag-alala, ate. Maya-maya, kapag nahuli na ang peking manggagamot na yan, ako pa rin ang hahanapin nila. Mga kababayan, ang Ghost Gate 13 needles. Isang karayom pa lang ang itinusok ko. Masyado pang maaga. Ginoong Lopez, tumayo ka na. Ano na naman to? Nagpapahinga lang siya. Anong pagpapahinga? Dugo na ang ilong at bibig niya. Susunod, lalabas ang mga ugat niya at puputok ang lahat ng ugat sa katawan niya. Ano na naman ang nangyayari? Gigising na siya. Kung ayaw mong maniwala, subukan mong tingnan ang hininga niya. Wala nang hininga. Papatayin mo ba ang tatay ko? Ginoong Reyes, hindi ko talaga ginusto yun. Huli na, kailangan ng bloodline suppression. Dinadaig ng lupa ang metal. Ang metal ay nagbubunga ng tubig. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na Ghost Gate 13 needles. Ano ang ginagawa mo? Tinutusok mo ng karayom ang dibdib at noo ng tatay ko. Papatayin mo ba siya? Ilang beses ko na bang sinabi, sinusubukan kong iligtas ang tatay mo. Ang tunay na may balak patayin ng tatay mo ay siya. Hindi niya alam ang Ghost Gate 13 needles. Itong batang to may kakayahan pala. Hindi pwede kung malaman ni Ginoong Reyes na ako ang pumatay sa kanyang ama tapos na ako. Ginoong Reyes,
Bagamat medyo mabagal ang kamay ko, ngunit itong probinsyanong to, tinutusok niya ng karayom ang puso ng iyong ama at pati sa noo, malinaw na gusto niyang patayin ang iyong ama. Huwag mo siyang palalampasin. Patumbahin mo siya at itapon sa upuan. Huwag ninyong galawin si Juan. Huwag ninyo akong gagalawin. Jose, isang tanong lang, kung napagaling ko ang tatay mo, paano ka magsosorry? Kalokohan. Ako ang magsusorry sa'yo, mabuti nga't hindi kita pinatay. Sige. Kapag nagising ang tatay mo, anong gagawin mo? Kung siya ay magising, tatawagin kitang lolo. Kung hindi siya magising, magmamakaawa ka sa akin ng 100 beses sa harap ng bahay namin at magpakamatay ka. Ano sa tingin mo? Sige. Juan, huwag! Ate, huwag kang mag-alala. Kapag sinabi kong magising, magigising siya. See the dragon, remove the armor, bring back the dead to life. Nagsisinungaling ka na naman. Suntok lang sa'yo. Tatay. Ginoong Jose, gising na po kayo ang aking Ghost Gate 13 needles. Hindi ba kahanga-hanga? Yun ang talagang aking Ghost Gate 13 needles? Kaya pala, epektibo pala ang mga karayom ni Fe. Muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko talaga si Juan ay isang tunay na manggagamot. Buti na lang. Magmamadali akong maghahabol ng kredito. Tatay, muntik na po akong mamatay sa takot kanina. Mabuti na lang, ang iyong anak ay ipinatawag si Fe. Kung hindi, ayoko na lang isipin. Kanina, hindi ba si Juan ang nagligtas kay Sir Jose? Tatay, Ako na po ang magpupunas para sa inyo. Hindi, anong ginagawa mo rito? Kumakain po ako, nagtataka rin po ako. Bakit po kayo nandito? Bienan. Ay, hindi. Ginoong Jose. Ako po ang magiging manugang ninyo. Sumama po ako kay Jose para tikman ang mga masasarap na pagkain. Sige, umalis ka na. Wala kang karapatang magsalita dito. Tatay, nag-aalala po talaga ako sa inyo. Kaya ko po kayo sinundan dito. Hindi ko inaasahan na itong lalaking ito ay sasaktan kayo. Pinainom kayo ng tubig na may lason. Buti na lang nandito ako. Kaya kayo na ipagtanggol ko. Sandali lang. Kanina, ako talaga ang nagligtas sa kanya. Nakatusok pa rin ang mga karayom sa katawan niya ngayon. Anong karapatan mong sabihin na si Faye ang nagligtas? Batang lalaki, huwag kang magbintang ng walang basehan. Maraming tao ang narito. Sino ang nakakita na ikaw ang nagligtas kay Sir Jose? Tama, Juan. Hindi mo lang hindi iniligtas si Sir Jose. Nilagyan mo pa ng laso ng tubig niya. At muntik na niyang ikamatay iyon. Ako nga ang nagbuhos ng basong iyon ng tubig, pero sabihin mong nilason ko, may ebidensya ka ba? At saka, sa simula pa lang ang pag-inom ninyo ng tubig na iyon ay hindi naman humingi ng pahintulot sa akin. Batang lalaki, ikaw nga talaga ang naglason sa tubig. Noon, nagkamali ako sa pagtingin sa iyo. Ano ba ang iniinom ng mga magulang mo? Iyong pampahaba ng buhay, na makapagpapahaba ng buhay at makapagpabata. Akala mo kung sino ka, isang manggagamot, isang chef. Kuya ako sa iyo, palibhasa ikaw pala ay isang hamak na tao. Nako, talagang tatay ko, madali siyang naniwala. Ininom mo ang tubig ko, tapos ako pa ang sinisisi mo. Jose Maria, talagang wala na kayong katuturan. Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita ng ganyan sa aming pamilya? Gusto mong mamatay? Juan de la Cruz, lumaki ka sa ganitong magandang kalikasan, naiinggit ako sa'yo. Manong Leo, gaano pa katagal bago tayo makarating? 5 minuto. Sige. Bibigyan ko ng malaking sorpresa ang crush kong lalaki. Juan, baka dapat humingi na lang tayo ng tawad at umalis na. Ate, sila ang nanakit, hindi ako. Oo, pero hindi natin sila kayang kalabanin. Mga simpleng mamamayan lang tayo ng baryo, sila mga mayayaman sa lungsod ng Manila. Ate, maniwala ka sa akin. Ang hustisya nasa langit. Hoy, isang peking doktor na malas ang yabang mo. Sistema ni Juan, lumabas ka. Ano ang kailangan mo, host? Nagligtas ako ng buhay kanina. Bigyan mo ako ng chance mag-lottery. Kailangan ko ng bagong skill para maparusahan ang mga walang utang na loob na ito. Paumanhin, host. Hindi ka nagligtas ng buhay kanina. Hindi? Ibig mong sabihin si Ginoong Carlos Reyes hindi pa naliligtas? Ayon sa sistema, may 5 minuto pa. Kung hindi itutuloy ang paggamot, ang pasyenteng si Carlos Reyes ay puputok ang mga ugat at mawawalan ng kakayahang mag-anak. Walang utang na loob talaga. Sariling gawa, sariling sikap. Salamat sistema ni Juan. Ngayon, papanoorin ko silang magpakamatay. Walang anuman, tawagin mo lang ako host.
Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, wala akong pakialam na magpaliwanag. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Ang sakit ni Sir Carlos Reyes hindi pa lubusang gumagaling. Kung naniniwala kayo sa pekang manggagamot na ito, di hayaan ninyong ipagpatuloy niya. Makikita natin ang resulta pagkalipas ng 5 minuto. Batang hamog ka, nagbabanta ka pa rin ba kay Sir Carlos Reyes sa pagbibilang? Sasabihin ko sa'yo, tapos na ang paggamot ko, maayos na ang pakiramdam ni Sir Carlos Reyes ngayon. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Hayaan mo na ang iba kahit papaano, hindi na sumasakit yung banda roon. Baka sakali, matanda, makabawi pa ako ng dating sigla. Tay, kung gumaling na po kayo, di ako ngayon ang hahanap ng hustisya para sa inyo. Juan de la Cruz, nagpustahan tayo kanina na kung hindi gumising ang tatay ko, magmamakaawa ka sa akin ng 100 beses. Ngayon dapat tawagin mo akong lolo. Maria Santos, kunin mo ang cellphone mo, kunan mo siya ng video. Habang nagmamakaawa, kung hindi kayo magmamakaawa sa akin ngayon, wala man lang, babaliin ko ang isa mong binti bilang bayad pinsala sa tatay ko. Pakiusap, huwag ninyong saktan si Juan, bata pa siya, wala pa siyang alam sa mundo. Ate, umalis ka muna. Ako ang bahala sa kanila. Kayong dalawang hamak na tao, mag-ingat kayo, walang pinipiling tatamaan ng mga kamao. Huwag mong galawin ang hipag ko. Sa harap ng mga tulad ninyong hangal at masasamang tao, wala na akong inaasahang kapalit. Ang gusto ko na lang ngayon ay kayo mismo ang maghasik ng kasawian ninyo at managinip ng kaparusahan. Juan de la Cruz, ikaw ang may kagagawan sa nangyari kay Tito. Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Ikaw. Humingi ako ng tawad? Imposible. Jose Reyes, hayaan ninyo akong sirain siya. Kung gano'n ang katigasan ng ulo niya, gumamit na lang tayo ng ibang paraan. Ito si Juan de la Cruz, nagpapakilalang isang Diyos sa medisina. Kung ganito ang sitwasyon, subukan natin siya dito mismo. Kung kaya niyang pagdugtungin ang putol na kamay o paa ng isang tao. Jose Reyes, anong balak mo? Wala akong balak. Gusto ko lang itanong sa hipag mo kanina, sino ang nagligtas sa tatay ko? Hindi ba si Juan de la Cruz ang nagligtas sa kanya? Tatanungin ko ulit, sino ang nagligtas sa tatay ko? Ang kapatid ko. Ha? Hipag. Ha? Hipag. Pakiusap, ulitin mo. Sino ba talaga ang nagligtas sa tatay ko? Si Dr. Faye Garcia. Hipag, huwag kang matakot sa kanila. Ang totoo, ang mali. Juan, palagi akong sinasabihan ng kuya mo noon na simulat sa Paul ay mahilig ka sa gulo at palagi siyang nauuna para protektahan ka. Ngayong wala na siya, ako na lang bilang iyong hipag ang maaaring umuna para sa'yo. Sige. Kung gayon, itatanong ko sa'yo, sino ang gumamit ng 13 karayom ng impyerno? Si Dr. Faye Garcia. Ayan, tama na. Ginoo, maari na ba kaming patawarin? Pwede hipag, pero kalahati lang ang mapapatawad kasi ikaw ang naging pagsusulit ng aming si Juan de la Cruz. Hipag. Juan de la Cruz, hindi ba't ikaw ang manggagamot? Pagalingin mo siya. Tama, kapag pinagaling mo siya, saka lang kita tatawaging doktor. Ate, pagagalingin kita agad. Buti na lang, walang nabaling buto. Kailangan lang pala ganapin ang dugo. Faye Garcia, tama ba ang pamamaraan niya? Tama. Pero mali rin kasi nga, sabi ng matatanda, kahit bulag na pusa, nakakatsamba rin ng daga minsan. Yung 2 hampas ko kanina, lubos kong ibinigay. Kung mapapagaling ng gago to, isusulat ko ang apelyido ko ng baligtad. Juan, nakakatayo na ako. Ate, subukan mong gumalaw. Juan, ang galing mo talaga. Dahil sa kabutihan mo sa akin, naging lakas ng manggagamot. Imposible. Mga kalokohan lang ang sinasabi mo. Ginamit ko talaga ang buong lakas ko kanina. Baka talagang manggagamot si Juan de la Cruz, nagkamali talaga ako. Sabi ko na, kahit bulag na pusa, nakakatsamba rin ng daga. Kung magaling ka, pagalingin mo ang sarili mo, saka katatawaging manggagamot. Magandang ideya, tay. Panoorin ninyo kung paano ko siya ilalantad.
Juan, ha? Ayaw pa ring sumagot sa tawag, baka may nangyari nga sa kanya. Bini-bini, hindi na makakapasok ang sasakyan. Baka gusto ninyong maglakad na lang tayo papasok? Lakad. Halika. Pagalingin mo ang sarili mo. Juan, huwag kang makipagtalo sa kanila. Naunawaan ko na. Bakit mo ba ako gustong patayin? Dahil gusto mong itago ang katotohanang nilason mo ang tubig. Gusto mong saktan ako. Kaya sa basong pag-inuman ko, nilagay mo ang lason na bilog. Ang nangyari, tatay mo ang uminom at muntik nang mamatay. Tingnan ninyo, ito ang ebidensya na si Juan de la Cruz ang may kasalanan. Malinaw na ito'y nahulog mo. Sino ang nakakita? Sino sa inyo ang nakakita, Juan de la Cruz? Anong laban mo sa akin? Jose Reyes, gusto kitang tanungin. Sabi mo binigyan kita ng lason. Hindi mo ba naisip ano ang dahilan ko para saktan ka? Kahit na ako ang naglagay ng lason. Noong ikaw ay nasa panganib ng buhay, bakit pa kita ililigtas? Hindi ba ang naglagay ng lason? Liligtas ba ang taong nilason? Hoy, ako ang nagligtas kay Jose Reyes. Tumahimik ka dahil sa Yofe Garcia. Nakagambala sa pagdaloy ng dugo ni Jose Reyes, hanggang ngayon siya hindi pa gumagaling. Ana Lopez, bahala na. Tingnan ninyo ang oras mula kay Jose Reyes na iligtas, halos 5 minuto na 10 segundo na lang. Mahuhulog na naman siya. Binata. Kahit na ganyan ang sabihin mo, hindi pa rin ako naniniwala. Pakiramdam ko, mabuti naman ang pakiramdam ko. Pwede kang hindi maniwala. Oras na. Haha, hindi haha ako Ay, Tatay, Juan de la Cruz. Putang ina, ginagago mo ang buhay ng tatay ko. Tulong. Kunin si Juan de la Cruz at sirain ninyo. Jose Reyes, kung magigising ulit ang tatay mo, sasabihin ko sa kanya kung paano mo siya sinaktan ng paisa-isa. Juan de la Cruz, totoo ang sasabihin ko. Mula pa sa simula, hindi kita gaanong pinahalagahan. Ikaw ay isa lamang. Isang taong galing sa liblib na lugar, isang na hindi pinapansin ni Maria Santos, walang kwenta. Juan de la Cruz, kung ako at si Jose Reyes noon pa ay sinaktan ka na, wala sanang ganito karaming problema ngayon. Jose Reyes, nakikiusap ako, patawarin mo kami. Una, hindi ko siya mapapatawad. Pangalawa, walang saysay ang pagmamakaawa mo. Isang taong galing sa liblib na lugar, walang pera, walang kapangyarihan, walang babae. Isang walang kwentang taong walang sandigan. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo, ano ang mangyayari sa'yo. Huwag. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na galawin siya. Juan de la Cruz, ikaw. Kapag nagising na ang tatay mo, ibibigay ko sa kanya ang ebidensya na nilason ninyo siya. Nagbabanta ka sa akin, patik ikaw. Yung babaeng dinala ni Juan de la Cruz sa botika noon, ano? Bakit ang dami mong dala? Gusto mo ba akong saktan? Ang sampal na ito ay para sa pagmamalabis mo. Alam mo ba kung sino ako? Hinahampas mo ako. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagkakitid ng utak. Ako ang anak ng pinakamayaman sa lungsod ng Manila. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang utang na loob. Puta, hinampas mo ang asawa ko. Lalabanan kita. Sino ka ba talaga? Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay pagpasok ko pa lang nakita ko na kayong inaapi ang magiging asawa ko. Honey, Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka nila magagalaw kahit katiting. Bruha, anong kaya mo? Hinahamon mo ang pamilya Jao ng lungsod ng Manila. Ang pamilya Jao ng lungsod ng Manila ay may yamang 10 bilyon lang. Para sa akin, wala iyon. Ipakita ang regalo para mabuksan ang kanilang mga mata. Ang daming ginto.
Napakaraming ginto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Paano naging posible na may ganito sa maliit na bayan ng Yunlin? Peke-peke ang lahat ng yan. Ginagamit mo lang ang mga bagay na ito para patunayan ang iyong kapangyarihan. At suportahan ang lalaking yon, di ba? Sasabihin ko sa iyo masyado kang naive. Ngayon, sa harap ng lahat ipapakita ko na peke ito. At patutunayan kung wala kang kapangyarihan na labanan ako. Puta, totoo ito. Paano nangyari iyon, Juan de la Cruz? Ikaw ay isang taong hindi makapamuhay sa lungsod, walang kwenta at walang kwentang lalaking walang babaeng nagkakagusto. Ikaw. Tumahimik ka. Dapat mong malaman na ang iyong inaapi ay ang magiging manugang ng pamilya Song ng probinsya ng Sur. Ano ang pinakamayaman sa probinsya ng Sur? Ang anak na babae ng pamilya Song. Ang mayamang si Miguel Lopez ang anak na babae ng pamilyang Song. Wala na. Ang pamilya namin ay may mahigit 10 proyekto na naghihintay ng pondo mula sa pamilyang Song. Ano? Juan, nagkamali ako. Alam ko na may lugar pa rin ako sa puso mo. Magbati na tayo, ano? Umalis ka dyan. Kadiri ka. Bakit ganito? Bakit hindi ko napansin ang potensyal ni Juan de la Cruz? Hindi ko inakala na dati kang nakikisama sa ganitong klasing tao. Huwag na natin pag-usapan to. Ikaw? Ang tunay na anak na babae ng pamilyang Song? Totoo, walang duda. Binibini Juan de la Cruz, karapat-dapat ba siyang maging manugang ninyo? Ikaw siguro ang ate, huwag kang mag-alala, karapat-dapat siya. Basta mapatahimik lang natin ang tatay ko. Ang mga plano natin. Sa susunod na lang pag-usapan. Nakakadiri talaga. Juan de la Cruz, baka hindi na ito magkaanak? Tatay? Huwag ka muna mamatay. Hindi pa nahahati ang ari-arian. Binibinisong sa tingin mo, dapat ko ba siyang gamutin? Gamutin mo. Ang mga proyekto ng pamilyang Song sa lungsod ng Manila ay nangangailangan ng pahintulot mula sa pamilyang Reyes. Kung mamatay siya. Natatakot akong ibigay ang proyekto sa taong ito at tuluyang mabigo. Sige. Jose Reyes, tinulungan ko lang ang tatay mo dahil kay Binibining Song. Siyempre, kapag may natulungan akong isa, may dagdag na premyo ako. Gising na po kayo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Himala ka talaga. Yung magic soup na ginawa mo para sa magulang mo, nakakapagpahaba talaga ng buhay, nakakapagpabata pa. Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Lolo, tama po ang hinala ninyo, pero iba naman ang anak ninyo. Naglakas loob siyang maglagay ng gamot sa tubig ko. At nainom mo yon, muntik ka pang hindi na magkaanak. Walang hiya! Tay, aksidente lang yan. Umuwi na tayo. Ipatawag ang pamalo. Opo. Tay, wag na po. Tay. Binibining Song. Pasensya na po, naabala pa kayo sa maliit na bagay na ito. Dapat humingi ka ng tawad sa doktor na ito. Maraming salamat, Doktor. Huwag na po, Lolo. Kung gusto ninyong uminom ulit ng magic soup sa hinaharap, ako na ang bahala. Salamat. Aalis na po muna ako. Mga binibini, huwag na kayong maghatid. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagpapakasal. Parang masyadong maaga pa. Binibini Song. Juan de la Cruz, hindi pa siya handa. Matagal ko na itong inihahanda. Nakabili na ako ng mahigit 10 damit. Pero yung tipo ng damit na isinusuot sa loob, hindi nakikita sa labas.
Huwag ka na namang magdugo ng ilong. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 1 linggo, maghanda ka na sa isip mo. Pagkatapos ng 1 linggo, magkita tayo sa munisipyo. Dalhin ang mga regalo sa bahay ni Ginoong Juan. Sige, sige. Hindi. Nakita ko, ang tapang mo sa harap ng mga bully, ang galing mo talaga. Ang buhay nga naman, puno ng sorpresa. Sistema ni Juan. Host, nakapagligtas ka na naman ng isang tao. Mag-lottery ka na. Congratulations, host. Mula ngayon, ang iyong X-ray vision ay magiging kasing detailed ng microscope. Makikita mo ang mga cells at virus, pati na ang galaw ng mga molecules. Kung ganun, kaya mo nang gamutin ang cancer. Siyempre, Sa isang tingin mo lang ngayon, makikita mo na ang pinakamalalim na sakit. Mula sa mga pangunahing batas ng sansinukob, gagamutin mo ang mga malulubhang sakit ng katawan. Hoy Juan, Pedro, may problema ako. Pumunta ka rito agad. ano, may problema ka? Pupunta ako dyan agad. Ate, Ikaw, umuwi ka muna sa baryo. Susunod na lang ako. Sige. Pedro, anong problema mo? Ikaw ang tumulong sa akin sa matrikula. Ano man ang problema mo, tutulungan kita. Juan, matagal akong nag-isip. Pero napagdesisyonan ko na sabihin sa'yo. Magkumpara tayo, sabihin mo na lang ng diretso kung anong problema. Sige, diretsahan ko na. Ikaw, tulungan mo ako. At ang asawa ko na magkaanak. Pedro, ano ba yan? Yun kasi, yung ikaw ang umakyat. Kapag nagkaanak ka sa asawa ko, ako ang tatay. Huwag kang mag-alala, hindi ka pananagutin. Pedro, ang biro mo sobra naman. Juan, bawasan mo ang boses mo. Nandyan pa ang asawa ko sa loob. Pedro, kahit anong tulong, handa akong ibigay. Pero itong tulong na to, talagang hindi ko magagawa. Sa 3 uri ng kawalang galang sa magulang, ang pinakamalaki ay ang hindi pagkakaroon ng anak. Ang hindi pagkakaroon ng anak ang pinakamasakit sa akin. Hindi rin maganda ito para kay Aling. Juan, 22 taon ka pa lang. Ako 33 na. Sa aspetong yon, ikaw at ang asawa ko ay siguradong mas magaling kaysa sa akin. Saka, 27 pa lang ang asawa ko. Edad yan na mas may karanasan kaysa sa mas bata, pero mas sariwa pa rin kaysa sa mas matanda. Itong oportunidad, sayang kung hindi mo samantalahin. Pedro, ayokong makinabang sa'yo. Juan, tulungan mo na lang ako. Isang beses lang pakiusap. Isang beses lang talaga. Pedro, huwag kang ganyan, Pedro. Juan, wala na talaga akong magawa. Nakapunta na ako sa 50 ospital, 100 doktor. Tulungan mo na ako. Wala silang nagawa. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo. Kung hindi mo ako pagbibigyan ngayon, hindi ako tatayo. Sige, payag na ako, payag na. Talaga, usapang lalaki yan ha. Hoy, hindi, pag-usapan muna natin. Anong pag-uusapan? Pasok na tayo, halika. Pasok na, hoy, hindi. Pedro, itong kahibangan mong hiling pasensya hindi ko matutupad. Ako ay isang dalubhasa sa panloob na medisina. Kung ikaw at ang iyong asawa ay may problema sa pagkakaroon ng anak, kaya kong gamutin upang magkaroon kayo ng tagapagmana. Gusto mo pa bang subukan to? Aling, kasangkapan nito, makakatulong ito sa'yo. Ayos lang, nakakasabik. Sige,
Hubarin muna natin ang damit para sa pagsusuri. Sige. Ate, huwag kang ganyan ate. Magsuot ka na ng damit. Bilisan mo. Nakasuot na. Paano ba ito? Itaas mo lang ang isang sulok ng damit. Ay, ganun pala. Gusto mo pala ng ganito. Itaas mo ang damit. Ilabas ang tiyan para makapag-check ako ng mattress mo. Ganito kalalim ang gusto mo? Eh di na ako magsuot ng pantalon. Hindi yun ang gusto ko. Gusto ko lang mag-check ng katawan mo. Napag-usapan na ni Pedro Reyes sa akin, sumasang-ayon din ako. Kaya, kahit anong paraan ng pag-check ang gusto mo pwede. Basta, makapag-iwan ako ng lahi para sa pamilya natin. Masaya na ako. Ate Liu, mabait kang tao. Kaya makinig ka sa akin. Magsuot ka ng maayos ng damit at pantalon. Kung hindi na kita tutulungan. Sige. Mali yata. Ako na may espesyal na paningin. Bakit takot pa ako makakita ng hubad? Ay, ganun pala. Ako pala ang mabait. Tapos na ako. Huwag kang mag-alala. Espesyalista sa internal medicine. Hindi ko hahayaang mawala ang lahi ng pamilya ninyo. Tama na nga. May problema ka. Ano? Ako pala ang may problema. Tuwing gabi si Pedro Reyes ay nananampal sa sarili. Sabi niya, siya ang may problema. Ako pala ang naging sanhi ng problema sa pamilya. Ate, huwag kang umiyak. Ate, huwag muna kang umiyak. Hintayin mo ako. Papasok muna ako ng malalim. Sige, pipigilan ko. Magsisimula na. Tama na nga, virus infection ito. Nagdudulot ng sakit sa cell division. Mukhang ang kakayahan kong ito bilang master, ang galing, effective. Juan de la Cruz. Ang init-init ko. Ganito dapat, ganito lang effective. Ang galing mo. Juan de la Cruz, ang galing mo talaga. Tatay, nanay, magkakaroon na kayo ng apo. Gumamit ako ng isang dulo ng karayom na 1 bilyong beses na mas payat kaysa sa buhok para patayin ang mga sira mong selula sa katawan. Ngayon, perpektong katawan ka na para magbuntis. Juan, huwag mong bunutin yan. Kaya Juan, huwag kang huminto. Aling Liu, tapos na ang paggamot mo. Ano? Baka natutunan mo na ang banal na kapangyarihan? Hindi na kailangang pumasok sa lungga ng tigre para makuha ang anak? Anong lungga ng dragon at tigre? Ako ay nag-alis ng sakit na hadlang sa pagbubuntis mo. Pedro, huwag kang makinig. Pumasok ka. Titingnan din kita. Ay sus, paano niya nalaman na nakikinig ako? Ay, nakakahiya naman ito. Baka isipin ng asawa ko na may kakaibang hilig ako. Ginagawa ko lang ito para magkaanak. Juan, nandito na ako. Juan, titingnan mo si Pedro. Anong gagawin mo sa kanya? Katulad ng sayo. So may ganun ka palang hilig. Mahal, kaya mo ba? Juan, huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Pedro, itaas mo ang iyong baywang at yan. Titingnan kita pare. Sige, sige. Malaking tulong ang ginawa mo. Sundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Mahal, kailangan mong magtiis. Talaga nga. Pareho kayong may problema mag-asawa. At mas malala pa ang problema mo. Juan, anong sinasabi mo? Kanina, hindi ba't tinulungan mo ako? Doon? Parang pamumulaklak ng bakal na puno 1 beses sa 1,000 taon. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi kayo magkaanak. Ginto ang pumapatay sa kahoy.
Tingnan mo, gagamitin ko ang gintong karayom para gamutin ka. Juan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Kanina, hindi ba't ginawa mo na? Ang dapat gawin sa asawa mo? Ang masasamang selula sa katawan ng asawa mo ay ikasampulang ng sa iyo. Naghahanap ka ng 100 doktor noon, hindi kasalanan nila. Ang kanilang kakayahan sa medisina ay hindi pa kayang maunawaan ng sanlibutan. Magsalita ka ng normal. Ibig sabihin tama ang napuntahan mo. Kung hindi ako, sino ang makakagamot sa sakit mo? Ala, mali. Juan, nagagamot mo talaga ang sakit? Tumahimik ka. Lulusubin ko na ang ugat ng sakit. Juan, Pakiramdam ko sa loob ng katawan ko. may gumagalaw na bulate. Tiisin mo lang. Pagkalampas nito, ayos na ang lahat. Mahal, kakayanin mo ba? Ang galing talaga ni Juan. Kuya. Gagawin ko na ang huling paglusob. Ayos na, Pedro. Ang sakit mo, hamon talaga. Huy, Juan, pakiramdam ko sa katawan ko, ang gaan-gaan na. Huy, mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Sasabihin ko nga, pagkatapos ng ginawa ni Juan kanina, pakiramdam ko gaan na ang buong katawan ko. Kuya, ate, sigurado ako pagkatapos ng isang beses niyong pagtatalik, agad-agad kayong magbubuntis. Pagkalipas ng 10 buwan, dadaluhan ko ang inyong piging. Talaga? Susubukan ko agad. Pedro, aalis na muna ako. Huwag kang aalis dahil ikaw ang dalubhasa. Bantayan mo naman kami. Hindi pwedeng ganyan, Pedro. Ito ay premium content na kailangang bayaran. Babayaran kita para sa serbisyo. Turuan mo naman ako. Halika, halika. Kuya, sistema ni Juan, tulungan mo ako. Binabati kita sa pagliligtas ng 2 pang buhay. Napakalaking kabutihan ang nagawa mo. Makakakuha ka ng isang malaking pagkakataon sa pagpili ng premyo. Sige, pipili ako ng premyo. Binabati kita sa pagkakamit ng gintong kasanayan. Kapag kalmado ang puso, malamig ang pakiramdam. Sa madaling salita, hindi lang pisikal na sakit ang kayang gamutin, pati na rin ang mga sakit sa isip. Magiging numero 1 psychiatrist ka sa buong mundo. Wow. Ibig sabihin, kung may problema sa isip ang isang tao, kayang-kaya ko na rin gamutin. Ipagpatuloy mo magligtas ka ng buhay. Mas mabuti pa sa pagtatayo ng 7 palapag na tore. Ibig sabihin ba nito sa hinaharap, kahit anong depression, anxiety, at iba pa, kayang-kaya ko na rin gamutin ng maayos? Kuya, ate, tapos na ang trabaho. Parang gusto ko nang sumuka ngayon pa lang. Sige, magkita na lang tayo pagkalipas ng 10 buwan. Ate, bakit gusto mo na namang magpakamatay sa ilog? Kuya Juan, nakabalik ka na. Namimiss na kita. Ate, nagkakamali ka. Ako si Juan de la Cruz, hindi ako ang kuya mo. Pasensya na. Juan de la Cruz. Namimiss ko na naman ang kuya mo. Akala ko ikaw siya. Ate, problema sa puso ito, kailangang gamutin. Totoo, araw-araw wala akong magawa kundi gustuhin magpakamatay sa ilog. Hindi ito problema sa puso. Ano ba ito? Juan de la Cruz, ikaw siguro ang pinakamukha sa kapatid mo sa buong mundo. Siyempre naman. Sabi nga ng matatanda, ang problema sa puso, sa katawan din gagamutin. Kung hindi, ikaw na lang ang pumalit sa kanya. Hoy ate, pwedeng-pwede kang kumain ng basta-basta pero hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Eh di magpapakamatay na lang ako sa ilog. Ate, problema sa puso, di ba? Gagamutin kita. Hayaan mong tingnan ko. Anong problema sa puso meron ka, ate? Uy, Juan, may sakit ka ba? Bakit ka na naman nagdugo ang ilong? Wala yan, bata pa ako eh.
Juan, noong ikinasal ka kay ate maliit pa ako. Hindi ko masyadong naobserbahan. Ngayon ko lang nalaman na napakabait pala ni ate. Ang galing-galing niyang mag-alaga kay lola. Isang napakabuting babae si ate. Karapat dapat siya sa mas magandang buhay. Pero kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong gamutin ang kanyang karamdaman sa puso. Juan, narinig ko. Kaya mong gamutin ang sakit ko sa puso. Siyempre naman, ang aking kakayahan sa panggagamot ay patuloy na umuunlad. Kalumbayang labis. Ano yun? Dahil sa labis na pangungulila sa yumao, sa puso ng isang tao, ay lilitaw ang isang uri ng kondisyong tinatawag na kalumbayang labis. Ate, bakit mo pinipilit ang sarili sa pagdurusa? Juan, mahal na mahal ka talaga ni ate. Bihira ang tunay na ligaya sa mundong ito. Ang mga hadlang sa puso, ilan lang ba ang nakakalampas doon? Ate, hayaan mo akong tulungan kang makawala sa kulungan ng iyong pangungulila. Pangontra ng tubig sa apoy, hayaan mong pawiin ko ang init sa puso mo ate, upang mapanatag ang iyong kalooban. Ate, gumaan na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ay nako, ang sarap pala talaga ng buhay. Hoy, Juan, kumusta ka? Mabuti naman ako. Kumakain ako ng 3 beses sa isang araw. May basket akong puno ng pananahi. Sobrang saya ko. Hindi na ako muling magpapakamatay. Binabati kita na kapag ligtas ka na naman ng isang buhay. Halika't mamili ng premyo. Binabati kita, nakuha mo ang kasanayang Diyos-Diyosan sa lupa. Sa madaling salita, tusukin mo lang ang sarili mo at bigla kang magiging malakas na higante. Wala nang makakatalo sa'yo. Ngayon tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na mang-api sa akin. Ate, mamaya, sama ka sa akin para magtinda ng isda. Wag na, masaya ako ngayon. Pag uwi mamayang gabi, lulutuan ko tayo ng masarap na hapunan. Sige, pupunta na rin ako para kumita ng kaunti. Paalam. Uy, ang ganda. Huwag mong hawakan ng kapatid ko. Huwag mong hawakan ng kapatid ko. Huwag mong hawakan ng kapatid ko. Sinong may lakas ng loob na galawin ang kapatid ko? Anong nangyari? Anong nangyari, kuya? Mali ako. Anong mali mo? Nasaan si Tito Ben? Hindi ba't dapat pupunta siya sa bahay natin? Kanina, para maprotektahan ako, sobrang binugbog siya. Nakahiga na siya sa sahig. Mabait si Tito Ben. Sasagipin ko siya mamaya. Kapatid, sabihin mo muna sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Ako, naglalaro ako ng Honor of Kings. Gusto na gusto kong makipagkompetensya sa mga kaklase ko sa rank ng laro. Kaya hinanap ko si Jake Mendoza para mag-boost. Sabi ko, tulungan mo akong umabot sa gold, bibigyan kita ng 500 piso. Ang resulta, na-boost niya ako hanggang diamond. Gusto niyang bayaran ko siya ng 5,000 piso. Kaya hindi mo mabayaran ng utang. At inaapi ka nila dahil sa lakas nila. Sa totoo lang, ni 500 piso wala akong maibigay, kaya hinabol nila ako. Kaya nagtago ako dito kay Tito Ben. Tapos sinabi nila, bayaran ako ng sexual. Uy, tinititigan mo ako. Tingin ko sa'yo ang buong katawan mo may 500 piso ba? Ano ngayon? Gusto mong ipagtanggol ang kapatid mo? Kuya, kasalanan ko lahat. Ako, gusto na gusto kong makipagkompetensya sa mga kaklase ko sa rank ng laro. Ako, mahilig ako sa pagpapasikat. Kapatid, huwag ganyan. 18 ka pa lang. Nung ganyang edad din ako, mahilig din ako sa online games. Mahilig din akong makipagkompetensya. Sa susunod, pag nagkamali tayo, magbago tayo. Malaking bagay na yun. Pero sila, inaapi ako dahil sa lakas nila. Biglang tumaas ang presyo. Dapat silang maparusahan. Hoy, biglang tumaas ang presyo? Kasi magaling ang technique ko, Jake. Naboost ko siya hanggang diamond. Dapat talagang bayaran ang perang yon. Ano ngayon? Asong dukha ng pamilyang Jiang. Kaya mo bang bayaran yon, putang ina? Halika, iscan mo ang QR code sa ABS ko. Na-receive ang 5,000 piso. Hoy, meron nga. Kuya, meron ka talagang ganito karaming pera? Kuya, ganito karami talaga ang pera mo? Hoy, hindi ko inakalang may pera ka pala. Desisyon ko na. Dagdag na 3,500. Naibigay na ng kuya ko ang pera sa inyo. Ano pa ba ang gusto ninyo? May standard rate kami dito. Kapag gold, 500. Platinum, 1,000. Jade, 2,000. Diamond, 5,000. Ikaw na ang mag-compute. Tangina, ano ba? Kulang pa ng 3,500 sa akin.
Hindi mo man lang sinabi sa akin na may bayad bawat stage. Tama, bagong patakaran ko lang to, tangina. Ang lupit ninyo. Tama ka dyan. Peppa Pig tattoo sa katawan. Ako si Jake Mendoza. Tunay na sok ito, tangina. Ayaw mong magbayad? Sige. Magbayad ka na lang sa ibang paraan. Sa harap ng kuya mo, mas masarap pa, tangina. Kayong mga babaeng estudyante. Hindi ba kayo mahilig sa mga jejemon na nakamotor? Sumunod ka na kay Jake Mendoza, sakto lang yan. Jake, Pagkatapos mo, akin na. Sakto, hindi pa ako nakakatikim ng babaeng estudyante. May parte kayong lahat? May parte kayong lahat, ha? Kuya, kasalanan ko lahat ito. Ako ang pumunta sa lungsod para mag-aral. Dapat nag-focus lang ako sa pag-aaral. Hindi dapat nakipag-ugnayan sa mga sok na to. anong esoks ang pinagsasabi nila? Mga jejemon lang yan. Pero sa paningin ng iba, ako rin ay isang jejemon. 18 ka pa lang. Hindi ka naninigarilyo, walang tattoo, hindi pumupunta sa bar. Anong jejemon ka? Huwag kang mag-alala. Aayusin ko to para sa'yo ngayon. Mag-focus tayo sa pag-aaral mula ngayon. Huwag nang magpaligsahan sa laro. Dumaan sa tamang landas. Mabuhay ng maayos. Kuya, pero ikaw lang ay isang mahinang graduate. Paano mo ako matutulungan? Panoorin mo lang. Kuya, huwag kang mag-isip ng masama. Panoorin mo. Kuya, huwag kang mag-isip ng ganyan. Naglakas loob ka pang manakot sa amin sa pamamagitan ng pagpapahirap sa sarili? Walang hiya ka. Huwag mo kaming paginitan ng pera. Ang tubig ay sumusupil sa metal. Tulungan ninyo ako, mga karayom ng tubig. Braso ng kilin. Itong tao, gumamit ng karayom, pinagtusok-tusok ang sarili hanggang maging tanga. Kuya, hindi talaga kailangang gawin mo ito para sa akin. Naaabot sa ganito. Ako ang may gawa ng problema, ako ang bahala. Ngayon, ang kuya mo ay isang Diyos na sa lupa. Tumabi ka lang at manood. Hindi, awat! Simulat sa pool, ikaw ang laging nagtatanggol sa akin. Hindi na ako dapat magdagdag pa ng problema sa iyo. Narinig mo ba? Ang kapatid mong babae ay kusang loob na magbabayad sa pamamagitan ng katawan. Hindi niya kailanman sinabi yun. Pakialam ko kung sinabi niya o hindi. Basta ang taong gusto kong gawin ng lolo mo ay agad-agad kong ginagawa. Lisa de la Cruz. Halika rito. Huwag kang matakot sa kanila. Nandito ang kuya mo. Kuya? Alam ko ang nararamdaman mong gusto mo akong protektahan, pero ikaw rin ay pamilya ko. Mula pagkabata, sabay tayong nagdaanan. Ang pagkakasakit ni nanay, ang pagkapilay ni tatay, at ang biglaang pagkawala ng kuya natin. Juan de la Cruz. Ngayon ako naman ang tatayo para protektahan ka. Ate. Liza de la Cruz, gago ka. Naglakas loob kang sumalakay ng patago. Gusto mong mamatay. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Imposible. Bakal itong hawak ko. Kahit asero pa yan, kayang-kaya kong baliin. Kuya ko, kailan pa naging ganito kalakas? Sir, malamang hindi maganda ang kalidad nitong baras. Jake, gusto mo ba ng isa pa? Huwag na. Para sa isang hamak na tulad niya, ako si Jake, hindi na kailangan ng sandata. Jake Mendoza, yung 5,000 na hinihingi mo, naibigay na ng kuya ko. Tapos hihingi ka pa ng 3,500. Sobra-sobra na yan. Kahit pilitin mo, hindi namin ibibigay. Ano pa ba ang gusto mo? Liza de la Cruz, putang ina, isa ka lang namang probinsyana mula sa liblib na lugar. Tulad mong puta, madali lang para sa akin ang makuha. Ngayon, sa'yo, nag-init ang ulo ko. Kung hindi kita gagahasain hanggang sa mabaliw, hindi ako titigil. Putang ina, sinapak mo ako. Hindi ikaw ang sumapak sa akin. Okay lang kung sandata ko ang sinaktan mo, pero ang lakas ng loob mong sakta ng mukha ko. Ako si Juan de la Cruz. Kapag nanapak, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar, walang pinipiling parte ng katawan. Basta't inapi ang pamilya ko, sapak agad. Sige. Maghintay ka. Mga tol, tumayo lang kayo dyan. Huwag gagalaw. Panoorin nyo kung paano siya durugin ni Jake. Astig si Jake. Astig nga, sa harap ng aking dragon arm, ang lakas ng loob mong magyabang. Isang suntok ko lang, baka wala ka na. Subukan natin. Amo,
Parang lumipad siya palabas. Oo, lumipad siya palabas. Amo. Tito Ben, Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? gusto ko lang itanong, yung 3 lalaki kanina, sinaktan ba nila ang kapatid kong babae? Oo, sinaktan nila. Liza, ayos ka lang ba? Nandito naman ang kuya ko, syempre ayos lang ako. Tito Ben, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Simula nang kinain ko yung halamang gamot na binigay mo sa akin noon, napakaganda ng pakiramdam ko. Pero sinaktan ka nila ah. Oo. Yung 3 gago, pagkakita mo pa lang, alam mo na, hindi nag-aaral ng maayos, tambay-tambay lang sa labas. Putang ina, sinong sinasabi mo? Ikaw na isang matandang magbebenta lang ng gamot, nagmamagaling ka pa rito? Ikaw na batang to. Noong ako'y nasa labas at nagkakagulo, wala ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. Hindi sa pagmamayabang, Jake. Uuwi na muna ako. Ganyan-ganyan ka na nga dahil sa kuya ko, nagmamagaling ka pa. Ang mga gangster, puro away at patayan lang ang alam. Pero ang tunay na lalaki tulad ko, ang alam ay kapangyarihan. At katayuan. Hoy, Jake. Ikaw, nagmamalaki ka pa ng pera at katayuan? Nagpapa-level up ka lang ng account para kumita. Sasabihin ko sa'yo, dahil sa pagpapalevel up ng account, nakilala ko ang isang napakapangahas na tao sa lungsod ng Manila. Hintayin mo. Tatawagan ko siya ngayon para puntahan ka at gulpihin kayong mga probinsyano. Ikaw, sino ang may imbita mo? Hintayin mo lang, sakto, papunta na siya rito ngayon. Patay ka. Sige, gusto ko ring makita. Ang anak ng pamilyang Reyes sa lungsod ng Manila, si Jose Reyes, ay dumating. Tanga. Siya yan. Patay ka na. Itatago ko muna ang aking pagkakakilanlan nito. Titingnan ko nga kung ano ang magagawa nila. Anong kailangan mo sa akin? Jose Reyes ito. Ang taong ito puro plastic lang. Ang babaeng ito puro kalokohan. Sasabihin ko sa'yo. Hindi lang siya nagbayad ng utang sa akin. Binanggit ko ang pangalan mo. Sinabi pa niyang wala kang kwenta. Tama. Sinong sinasabi mong puro kalokohan? Buong pamilya mo puro kalokohan. Tingnan mo, ang lakas ng loob mo. Gusto ko ang katulad mo. Mahirap pasunurin. Slap, mabangis na kabayo. Halika. Ngitian mo ako. Oy, hindi marunong ngumiti. Hindi ako ang ngiti para sa'yo. Aray, ikaw ba yung may utang kay Jake Mendoza para sa bayad sa paglalaro? Kaya nga sinasabi ko, ang mga batang babaeng ito, puro kalokohan at tamad, gusto lang umangat sa laro. Ayaw magbayad, walang ganong magandang bagay sa mundo. Una, ako si Liza de la Cruz. Hindi ako puro kalokohan. Pangalawa, binayaran na namin siya. Wala akong pakialam. Ako naman, palagi, saan man ako pumunta doon ako naglalaro kung papayag kang makipaglaro sa akin. Babasagin ko ang binti ni Jake Mendoza, ayos lang yon. Ang huling nagsalita sa akin ng ganyan, na ipagtabuyan na ng kabataang ito. Nabugbog at pasa. Oy, sinong walang kwentang to? Ang liit ng katawan mo, mukhang hindi ka makakalaban ang mga tao ni Jake Mendoza. Subukan mo nga. Sige, subukan natin. Sakto nung nakaraan sa bayan ng Yunlin, ang galit sa restaurant, wala pang napapagbuntunan. Kay Jose Reyes, sampalin mo siya. Sino ka? Sino ka? Hoy, Ginong Reyes! Ginong Reyes! Ginong Reyes! Marunong ka ng martial arts? Ay, imposible. Swerte lang. Paano naging swerte lang yon? Swerte lang talaga. Hindi ako naniniwala. Puta! Hoy! 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 Ginoong Reyes, hindi kayo dapat mabuwal, bitiwan mo. Kayo ang nag-iisang hari sa lungsod ng Manila. Jake Mendoza, ito ba ang sinasabi mong swerte lang? Umalis ka dyan. Isang binatang tamad, puro laro lang ang alam at walang ginawa kundi magpalipas ng araw. Bakit ko kayo tutulungan? Anong karapatan mo? Ako si Jose Reyes, mula sa angkan ng mga Reyes sa lungsod ng Manila. Sa aking karangalan na makilala kayo, nais kong ialay ang aking yamang daan-daang libo upang hilinging tulungan ninyo ako. Ano ang kahilingan ng mayamang binata? Sa Barangay Apo, bayan ng Yunlin, may isang hampas lupang nagngangalang Juan de la Cruz. Dahil sa kanya, nawalan ako ng muka. Nais kong humingi ng tulong sa inyo para wasakin ang loko na yon. Huwag kayong matawa. Sasabihin ko sa inyo, si Juan de la Cruz, may kakaiba talaga sa kanya. Nauto niya ang tatay ko noon. Ganito na lang.
tulungan ninyo ako. 1,000,000 para humingi ng tulong sa inyo. Ano sa tingin ninyo? Ginong Reyes, tingnan ninyo kung sino siya. Ay naku, hindi ba ito? Kung gayon, tatanggapin ko na ang inyong alok. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Tama, ako si Juan de la Cruz. Ako nga si Juan de la Cruz. Anong klaseng tao ka ba? Kanina lang, isang daliri lang niya ang sumalo sa suntok ko. Si Juan de la Cruz na yan, isang walang kwenta. Paano siya magkakaroon ng ganoong galing sa martial arts? Kung gusto ko magkakaroon ako, anong pakialam mo? At saka, bakit naman may kasama ka pang isang magandang babae? Ako ang kapatid niya. Kung alam ko lang na may ganito kang kagandang kapatid, hindi ko na sana niligawan ang nobya mo. Ay, hindi pala. Yung ex-girlfriend mong si Maria Santos. Hoy, pwede bang wag mo nang banggitin yang nakakadiring yan? Ay nako, Ganyan na lang ba laman ng utak mo? ako si Ginoong Jose, ang numero 1 binata sa lungsod ng Manila. Makinig ka, Liza de la Cruz. Isang karangalan para sa'yo na napansin ka ni Ginoong Jose. Ang maging isang babaero ang panghabambuhay kong hangarin, gaya nga ng kasabihan, para sa mga batang babae ang puso ko, para sa mga mas mature ang buhay ko, para sa mga may asawa ang aking espesyal na talento, at para sa mga byuda ang aking kapayapaan. Ang taas na ng antas mo. Puro kalaswaan lang ang laman ng utak mo. Sa madaling salita, ang magandang kapatid mo ay hindi makakatakas sa akin. Ginoong Jose. Heto, ito ang gamot mo ngayon. Ibig sabihin, sa murang edad mo, ito na ang iniinom mo? Sino bang nag-utos sa'yo na dalhin ang gamot ngayon? Ginoong Jose, bakit mo naman muli itong nabasag? Hindi pala ito ang unang beses na uminom ka nito. Babaero ka pa man din. Mahina ang bayag mo. Yan ang totoo. Jose Reyes, napakayaman ninyo. Bakit pa kayo mag-aaksaya ng oras sa kanya? Tama ba? Ano ba ang alam mo? Nauto niya ang tatay ko. Kaya ngayon hindi na ako binibigyan ng pera ng tatay ko. Anong nauto? Iniligtas ko ang buhay ng tatay mo. Bahala na basta sinira mo ang buhay ko. Ikaw kapatid mo. Maghintay kayong lahat. At ikaw, matandang walang kwenta, hindi na ako bibili ng gamot dito. Bahala ka kung kukunin mo o hindi. Sino bang naghahanap ng kaunting pera mo? Hoy. Jose Reyes, hintayin mo ako. Jose Reyes, hintayin mo ako. Maghintay kayo. Talagang hindi nagbabago. Tito Ben, pag-usapan natin ang totoong usapan. Ano namang magandang dala mo, pare? Tito Ben, tingnan ninyo itong koi. Hayop ka, para sa isdang ito, bibigyan kita ng 10,000 piso. Kuya, ngayon ko lang nalaman na ganito kalaki ang kinikita mo. Isang pagsisikap, isang ani. Ako si Juan de la Cruz bilang isang masunuring mamamayan sa pamamagitan ng isang pamingwit. Anong masama kung kumita ako ng pera para sa pamilya? Kuya, gusto na gusto kita. Ate, nasa pampublikong lugar tayo, bitawan mo ako. Hindi mo sinabi, hindi ko ito naging issue. Habang sinasabi mo iyan, lalo kong gagawin ito. Ate, pakiusap, bitawan mo na ako. Kuya, isipin mo na lang ito'y pasasalamat ng kapatid mo sa'yo. Juan de la Cruz. Makinig ka muna sa akin. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Kung hindi siya, si Liza de la Cruz ang kapatid ko. Ilang kapatid ba ang meron ka? Ilang kapatid ba talaga ang meron ako? Kapatid ko talaga siya. Liza, ikaw na magpaliwanag. Hindi ko siya kapatid. Si Sofia de la Cruz ang kapatid ko. Hindi, yun ang ate mo. Ito ang kuya mo. Ha? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Tingnan mo yung imbitasyon. Paligsahan sa medisina ng Golden Prescription. Gaganapin dito sa bayan ng Yunlin. Ako ang organizer, ikaw na ang panalo na agad. Anong panalo na agad? Sa galing ko panalo ako kahit anong mangyari. Pwede kang maging confident, pero wag mong baliwalain ang pagmamahal ko sa'yo, okay? Wow, kuya, nakikita mo, ganyan kakamahal ni ate. Magpa-cute ka naman. Para sumaya si ate.
Wow, ganito pala ang pakiramdam kapag minamahal. Masarap naman pala. Kapag napanalunan mo yan, pagdating ng panahon, kilalang kilala ka na. Mas bagay na tayong magpakasal. Ayos. Kaya pwede na akong magpakita ng galing sa paligsahan. Tito Ben, kumusta naman ang pakiramdam bilang hurado? Ay naku tol. Ang mga darating dito, sikat na doktor mula sa buong bansa. Baka sa unang round pa lang, ma-eliminate ka na. Dumating na ang pinakamahusay na manggagamot mula sa probinsya ng Sur. Ano, pwede palang pumunta ang ganyang klaseng tao. Anong batang to ang lakas ng loob manggulo? Isang hindi tunay na doktor ang kapal ng mukhang humarap dito. Nakalusot ka lang nung nakaraan dahil may kasabwat kang babae para magtulungan kayo. Ngayong araw na ito, hindi ka na muling makakatakas. Juan. Kumusta, may tiwala ka ba? Ikaw syempre may tiwala ako. Bakit nandito silang dalawa? Yung pangako ni Jose na pagandahan ang resulta para manalo ako magkakatotoo pa kaya? Bahala na, ipagpapatuloy ko pa rin ito. Mga pasyente ko naman ang mga artista, anong ikinatatakot ko. Dumating na ang pasyente. Mga kababayan ng bayan ng Yunlin. Magandang araw po sa inyong lahat. Nakita nyo na isang pasyenteng matagal nang nasa koma ang dinala rito, ang sino mang makapagpagaling sa kanya ay siyang henerasyong manggagamot. Halaga nito ba ang plano ko, Hoy? Ana, ayos lang sa kakayahan ko, mananalo pa rin ako. Sige. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako palagi para sa'yo magkakasama sa hirap at ginhawa, Handa na ba ang lahat? Inihahayag ko ang paligsahan ay magsisimula na. Maria, naging pasyenteng nasa koma siya. Hindi ba ito ang ex mong gold digger? Oo. Hindi ito tama. Walang kakayahang gumalaw ang isang taong nasa koma. Hindi mo siya pwedeng ilabas sa ospital nang walang pahintulot. Ayos lang, Ana. Tingnan muna natin. Wala namang problema. Anong nangyari, Juan? Wala, ito lang. Nakakasilaw. Nako, hindi ko pa nakita dati. Ang pangit talaga pag tiningnan. Ang pag-alis ko sa babaeng ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ayos lang, mamayang gabi ipapakita ko sa'yo ng husto para matanggal ang sakit sa mata. Dr. Fe Garcia ay nagmula sa isang pamilya ng mga doktor. 7 henerasyon ng pagpapasa ng kaalaman. Noong 3 taong gulang, siya ay natuto na siya ng medisina. Noong 6 na taong gulang, ang Compendium of Materia Medica ay kayang basahin ng pabaligtad ng walang pag-aatubili. Noong 9 na taong gulang ay nagsimula na siyang magsagawa ng operasyon. Noong 12 taong gulang ay bumisita siya sa Amerika at gamit ang mga sikreto ng doktor ay napagaling niya ang kanser ng Pangulo. Tingnan mo ang karayom na ito na tumusok sa dibdib ng taong nasa koma. Ang taong nasa koma ay magigising kaya. Nagising na ako. Maria Santos, pwede bang huwag kang magpanggap? Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, nagising na ako. Salamat, Dr. Fe Garcia. Walang anuman. Trabaho lang ng isang doktor. Ginagawa ko lang ang dapat. Ngayon, ay ibabalik ko ang kulay sa mukha ng babaeng ito. Baka naman, ito na ba ang sikretong pamamaraan na gagamitin ni Dr. Fe? Ang isang patak ng pulang tinta ng gitnang kapatagan? Tama. Panoorin ninyo kung paano siya muling mabubuhay. Sandali. Ikaw, batang walang alam, huwag mong hadlangan ang pagtusok ko. Pagtusok ang tawag mo dyan. Kung itusok mo ulit iyan, talagang magiging gulay na siya at hindi na magigising kailanman.
Juan de la Cruz, gulay na nga ako, hindi mo pa ba ako tatahanin? Maria Santos, nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Maaari mo bang sumumpa sa langit? Na talagang gulay ka ikaw? Ako nga, kung wala si Dr. Fe, patay na ako nun pa. Paano pa ako magiging gulay? Sino ba itong batang to? Anong karapatan mo para pagdudahan si Dr. Fe? Isa rin siyang kalahok. Huwag kang magalit, Ana. Huwag mo akong ipag-alala. Figure siya. Maria Santos, ituloy ninyo ang palabas ninyo. Kapag tuluyan na siyang naging gulay, tingnan natin kung paano ninyo ito ayusin. Si Dr. Fe, isang pambansang doktor siya. Sino ka ba? Sige, hindi ka maniwala. Meron akong 8 salita para sa iyo. Manalig ka sa akin at mabubuhay ka. Hindi ka manalig, mamamatay ka. Mabuti. Nais kong humingi ng patotoo sa inyong lahat. Kung tama ang sinabi niya, puputulin ko ang aking mga kamay. Kung mali ang sinabi niya, puputulin ko ang kanyang mga kamay at paa at gagawin kong pangbabad sa alak. Sige. Sang-ayon ako. Naniniwala kami kay Dr. Fe. 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 Tama na, mga kababayan. Halina tating. Saksihan ng himala sa sandaling ito. Ito, bakit kaya ganito? Nakita, yung pasyenteng gulay kanina. Dahil sa Central Plains Red Dot ni Dr. Fe, bigla siyang dumura ng dugo. Ngayon, nakahiga na naman siya. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong magpanik. Nilalabas niya lang ang lason. Sa dugong iniluwal niya. Ay may parasitong nagpabulagta sa kanya. Hindi kaya ito ang sinasabing voodoo ng Mindanao? Ginoo, alam niyo pala. Ito ang kabaligtaran ng voodoo ng Mindanao. Karaniwang tawag dito. Ay lason laban sa lason. Gusto ko talagang malaman kung anong klaseng doktor ka. Ano ba talaga ang balak mo? Wala na. Sige. Ngayon, ang masasabi ko na lang sa kanya ay Amitabha. Mabuti. Ano ba ang ibig niyong sabihin? Magigising siya sa lalong madaling panahon? Ganito na lang. Ako bilang tagapagpasimula at hurado ay magbibilang. Kung pagkatapos ng 5 segundo ay magising siya, ay ipapasya kong panalo si Dr. Fe. Kung hindi siya magising, ay ipapasya kong panalo si Juan de la Cruz. Sige. Naniniwala kami kay Dr. Fe. Naniniwala kami kay Dr. Fe. Maniwala kay Dr. Fe. Naniniwala kami kay Dr. Fe. Kahit kanino kayo maniwala, isang bagay lang ang masasabi ko. Hindi siya magigising. Maria Santos, tandaan mo magigising ka. Okay, tagapagpasimula. Simulan mo na. Sige. 5, 4, 3, 2. Isa tapos na ang oras. Atin nang saksihan ng himala. Faye Garcia. Paano ito nangyari? Nene. Nene, gising na, Nene. Hindi ba't napagkasunduan na natin? Hatian kalahati sa bawat isa, Nene. Dr. Fe, ikaw naman parang ginagawa mo kaming tanga. Ito kasing ay paligsahan sa panggagamot, paligsahan sa panggagamot. Hindi paligsahan ng pagtatanghal. Kung simula pa lang, hindi naman siya talaga berdeng gulay. Anong pinagpaligsahan natin kanina? Tagapagpasimuno, tulungan mo naman ako. Itong si Nene. Totoong nakatulog siya. Hoy,
Tagapagpasimuno ako, hindi doktor. Ang doktor na hinahanap mo, nandito. Juan de la Cruz, Hoy. Hindi ako anumang manggagamot. Yung kanina, may nagduda pa sa akin. Ako? nagkakamali ako. Kung may saysay ang pag-amin ng pagkakamali, yung sinabi mong pagputol ng kamay, walang kwenta na. Yun ay para sa programa lang. Nagbibiro lang ako. Hindi ako nagbibiro. Sige. Ako na ang magpapahayag. Nabigo si Faye Garcia. Si Juan de la Cruz ang nanalo. Pero, ang doktor ay dapat mahabagin. Tayo ay hindi dapat magbiruan gamit ang tao. Juan, ikaw tulungan mo na rin itong dalaga. Fe, tumawag ka kay Jose Reyes. Dalhin mo siya sa ospital ng lungsod. Kailangan lang niya ng operasyon sa utak. Ang problema niya dahil sa mga acupuncture needles. At sedatibo na ginamit mo ng ginamit, nasira siya. Huwag na. Huwag nang tumawag kay Jose Reyes. Ako na ang maghahatid sa kanya. Ito ang tinatawag na parang uod na gumagawa ng sariling pagkukulungan. Doktor. Hoy, tulungan mo kami. Ay, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang aming barangay Bato. Tumayo ka na, huwag ganyan. Mag-usap na lang tayo ng maayos. Sa aming barangay Bato kalahati ng mga residente ay may minanang sakit. Ang asawa ko po, malubha na talaga ang kanyang kalagayan. Ito ba ang pasyente? Tama, ako po, Juan de la Cruz. Kayo po ang nanalo ngayon. Kayo lang po ang makakatulong sa amin, Juan de la Cruz. Sagipin niyo po kami, Juan de la Cruz. Huwag ganyan. Tumayo na kayo. Halika. Juan. Kawawa naman sila. Juan? Kalahati ng mga kababayan natin sa Barangay Bato nandito na. Sila matagal na nilang dinadala ang mga sakit na yan. Nagpapatakbo ako ng butika, alam ko. Lahat sila bumili na ng gamot sa akin. Napakamahal ng gamot na yon. Hindi namin kayang bilhin. Ay nako, kaibigan Ramon Bautista. Ako isang ordinaryong mamamayan lang din. Isang maliit na negosyante lang. Masasabi ko lang, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Tito Ben, ayos lang. Naiintindihan ko. Ana, mabait ka ring babae. Ako nga ang nanalo ngayon. Ako nga ang tinatawag ninyong doktor. Kaya, responsibilidad ko ito. Ang tunay na doktor ay naglilingkod sa tao, hindi naghahangad ng katanyagan. Ana, pagkatapos nating magpakasal, gusto ko ang ating bahay, gawin nating maliit na klinika una sa lahat. Sagutin ko ang gamot para sa buhay ng mga kababayan natin dito sa Barangay Bato. Mabuti. Santo po kayo. Salamat po, Juan de la Cruz. Sige na, tumayo na kayo. Huwag kayong mag-alala. Sistema ni Juan. Ano ang kailangan mo, host? Sabihin mo, ang ginawa ko tama ba talaga to? Gamot para pahabain ang buhay. Hindi naman ito pagliligtas ng buhay, kaya wala kang premyo. Pero alam ni sistema na masaya ka sa puso mo. Sige na nga. Sa ganito, para mapatakbo ang klinika, kailangan pa rin ang yaman ni Ana. Ang pamilya ng nobya mo, host, trilyonaryo, sila ang pinakamayaman sa probinsya ng Sur. Ang puhunan para sa isang klinika. Kaya niya yan. Trilyon? Ana, balita ko, napakayaman mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo nung unang pagkikita pa lang natin? Para sa akin, numero lang ang pera. Ayos, mahal. Hoy, mahal, bitawan mo ako. Bitawan, pampublikong lugar ito. Sige, kung ganon, umuwi na tayo ngayon. Magbukas ng klinika. Itong gamot inumin mo ng 3 beses isang araw. Huwag mong kalimutan. Salamat, Dr. Juan. Salamat, Dr. Juan.
Walang anuman. Hoy, Kuya Ramon, nandito ka na naman para kumuha ng gamot? ₱100 piraso. Ipamahagi mo ng isa-isa. Hoy! Hindi ka pa nagbabayad. Hindi mo pa binabayaran. Nagbibiro lang ako. Alam kong mahirap sa inyong baryo. Nakasulat na sa utang na papel. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko mamaya. Walang problema. Honey, tingnan mo itong si Ramon Bautista. Tuwing pumupunta siya, ni hindi man lang nagpapasalamat. Hindi siya makapagsalita ng maayos. May lahing sakit ang pamilya niya, kaya nakamask siya. Yung bayad sa gamot? Nakasulat na sa utang na papel. Huwag kang mag-alala. Juan. Hoy, Pedro. Hoy, nandito rin pala si Ana. Ayos, halika, may dala akong konting pasalubong para sa inyo. Ay, salamat. Bakit ka pa nag-abala? Siyempre naman. Kung hindi dahil kay Juan, ang asawa kong si Lisa, hindi magkakaanak. Buti na lang hiniram ko si Juan, kaya nagkatotoo na. Hiniram siya. Huwag kang mag-alala, Ana. Si Juan to, pinagaling niya ang aming problema sa pagbubuntis. Kaya tuwing pupunta ako, may dala akong konting pasasalamat para sa kanya. Dahan-dahan lang, mahal. Kung totoo ang sinasabi niya, talagang wawakasan kita. Alis na muna kami. Kailangan ko pang magluto ng sabaw para sa asawa ko. Paalam. Paalam. Sige, alis na tayo. Mahal, tingnan mo sina Pedro at ang asawa niya. Utang na loob, binabayaran ng buong puso. Tapos tingnan mo naman si Ramon Bautista. Mahal. May hawak tayong utang na papel nila. At saka, kung hindi ko sila bibigyan ng gamot, 3 araw lang mamamatay sila. Kahit hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi naman siguro sila takot mamatay, di ba? Sige mahal, naniniwala ako sa'yo. Jose. Ito yung sinasabi nilang himalang gamot. Ang ganda nito. Sa labas, 6,000 pesos. Sa'yo, 600 lang. Paano mo nakuha ng napakamura? Galing yan sa Barangay Apo kay Juan de la Cruz. Ano? Ikaw pala, Juan de la Cruz. Ramon Bautista. May naisip akong plano. Gagawin kitang mayaman at matagumpay. Kuya Ramon, bumalik ka na naman para kumuha ng gamot? Mahal, bigyan mo siya ng pakete ng gamot. Utang na papel na naman? Bigyan mo muna, usapan na lang mamaya. Narito na ang gamot. Hoy, Dr. Juan, ikaw, pwede mo ba akong tsekihin ang pulso? Ikaw, ano yung nangyari? Ako. Lumala ang sakit ko. Okay lang. Hayaan mo akong tsekihin ka. Halika. Anong ginagawa mo? Tulong. Mabilis tulong. Nahuli ko siya. Tulong. bakit mo siya hinuhuli? Ramon, bakit mo ginagawa ito? Masyado kang mabait sa amin. Ganito lang ang kaya kong gawin sa'yo. Paggamot na walang lisensya, pagbebenta ng fake gamot. Juan de la Cruz, alam mo ba ang kasalanan mo? Jose, ikaw na naman. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ako ay nagpapatupad ng hustisya. Ang taong ito ay walang pahintulot, nagbebenta ng espesyal na gamot. Karapat-dapat siyang parusahan. Sino kayo? Bakit ninyo hinuli ang anak ko? Nasa live stream ako, humuhuli ng tao. Ako? Isang bagay lang ang sasabihin ko. Si Juan de la Cruz. Ang gamot na 60 piso ibinenta sa akin ng 600 piso. Sabihin ninyo, hindi ba siya masamang tao? Ang aming barangay Bato kalahati ng mga tao ay may sakit na ito. Ginagamit niya ang paghihirap ng tao para kumita. Sabihin ninyo, dapat ba akong magreklamo? Dapat ba siyang hulihin? Dapat.
Imposible hindi maaaring gawin ng anak ko ang ganitong bagay. Pwe, nahuli ng may ebidensya. Hanggang ngayon ay nagdadahilan pa. Tingnan ninyo. Ano ito? Tingnan. Ang mga utang na papel na ito, bawat isa ay nagsasabing 600 piso bawat kahon. Hindi siya isang manggagamot. Isang manluloko lang siya. Hindi ito totoo. Asawa, magsalita ka. Wala akong masasabi. Ramon Bautista. Kung wala ako, ang inyong barangay bato sa loob ng 3 araw, mamamatay ang kalahati. Hanggang ngayon ay nananakot pa ng mga inosenteng mamamayan. Juan de la Cruz, dapat kang mapunta sa impyerno, mga kasama. Dalhin ninyo siya. Hindi pwede. Huwag ninyong hulihin ang anak ko. 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 Anak-anak. Ang inyong pamilyang De La Cruz nag-alaga lang ng isang masamang binhi. Pwe sa'yo, malinis ang anak ko. Mula ngayon wala nang pupunta sa inyo para magpagamot. Pwe. Mabuting loob na nagbigay ng gamot, nag-alaga ng mga walang utang na loob. Ramon Bautista, magkakabayad ka. Ana, nanay, tatay, huwag na kayong malungkot. Ate, hindi kami malungkot. Naghihintay lang kami sa kapalaran ng taong walang utang na loob. Nitong mga nakaraang araw, hindi ako nagpakahirap para iligtas si Juan dahil sinabi niya 3 araw. Kapag hindi nila ininom ang gamot na binigay niya sa loob ng 3 araw, siguradong mamamatay sila. Nandito na naman ako. Ngayon, lilimasin ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya ninyo. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong gagalawin ang mga gamit dito sa bahay. Huwag kang matakot. Hayaan mo siyang magbuhat. Pagkaraan ng 1 minuto, hindi na siya makakagalaw. Mangbabanta ka pa sa akin? Ang pamilya ninyo ay talagang makasarili, talagang kuripot. Binigyan ka ng libreng gamot, tapos sasabihing makasarili at kuripot? Nagkaroon ako ng bagong pagkaunawa. Kuya, nandito na kayo. Wala naman silang mahalagang gamit dito. Mamaya, bubunutin natin ang punong ito. Huwag ninyong gawin yan. Hayaan mong bunutin nila. Pagkaraan ng 20 segundo, hindi na niya mabubunot yan. Ana Lopez, may sira ka ba sa ulo? Pagkaraan ng 10 segundo, si Ramon Bautista, 3 araw nang hindi umiinom ng gamot, siguradong mamamatay siya. Mangbabanta ka pa sa akin? Ngayon din, gigibain ko ang bahay ninyo. Huling segundo na. Ako... Hindi pa dumarating ang panahon, ngunit ngayon dumating na. Gumaganti ang langit. Walang makakatakas. Ramon Bautista, anong kalokohan to? Ipinagbili ka ni Ramon Bautista ng gamot at isinumbong si Juan de la Cruz. Tapos, 3 araw na siyang hindi uminom ng gamot kaya nagkasakit siya. Huwag mo akong idamay. Nakita ko lang na 600 piso ang presyo nito. Kapag ibinenta sa Donghae, aabot ng 6,000 piso. Kaya kumita lang ako ng kaunting tubos. May problema ba? Mahal inamin niya, lumabas ka na. Ang kasalanan ng langit ay maaaring patawarin, ngunit ang sariling kasalanan ay hindi mapapatawad. Juan de la Cruz, ikaw hindi ba't dapat nasa kulungan ka? Ako ay sugo ng katarungan. Anong klaseng sugo yan? Halika mga tauhan. Sino man ang mabali ang mga binti ni Juan de la Cruz ngayon? Gagawin ko siyang hepe ng seguridad ng mga Zhao. Hoy, hindi ba kayo ang mga tauhan ko? Nagre-rebelde kayo? Paumanhin, ako ay isang undercover. Matagal na kitang minaman-manan, marami kang kasong isinampa. Sumama ka sa akin. Teka, ate, Kuya Juan, makinig ka muna sa akin. Hoy, tatay. Tatay, tulungan mo ako, tatay. Para siyang batang hindi pa naihi sa salawal. Anak, ikaw talaga ang magaling. Juan, ito pala ang plano mo, ang talino mo. Gagawa ako ng dumplings para sa'yo mamayang gabi. Ikaw kayong dalawa. Ate, huwag ganyan. Juan de la Cruz, huwag mong isipin na dahil matalino ka ay pwede ka nang gumawa ng gusto mo sa harap ng asawa mo. Mahal, tingnan mo ang buwan malaki at bilog.
Tingnan mo ang lupa, kulay dilaw at itim. Mahal. Ganyan ba talaga tayo kaboring? Kasalanan mo, napakagaling mo sa medisina. Wala nang may sakit sa mundo. Wala nang pumupunta para magpagamot. Kuya, pangit na ako. Ate, ikaw, bakit mo tinatakpan ang mukha mo? Paano nangyaring yan? Ako. Nagpuyat ako kagabi sa paglalaro. Kaya nang gumising ako kaninang umaga, lutang ang pakiramdam ko. Nasunog ako ng takurin ng tubig. Gusto kitang saktan ngayon. Kuya, suntukin mo ako. Rebelde lang akong dalaga. Ako ang may kasalanan. Ako ang magdudusa. Sasaktan ko na talaga ha. Mahal, bata pa si Liza, hindi pa maalam. Huwag mo akong pigilan kahit sino ang humadlang ngayon, walang saysay. Kuya, dahan-dahan lang. Kompleto na muka. Ate, tumingin ka sa salamin. Gumanda na ulit ang mukha ko. Kuya, ang galing mo talaga. Bawal ang magkalapit ang lalaki at babae. Maliban sa mag-asawa. Sige. Alam na ni Liza ang bobo. Ang bilis mong nakapagpagaling ng pasyente. Talagang nakakabagot, nakakawalang gana. Mahal. May hinala ako. Malaking bagay ang paparating. Anak, talagang pakakasalan mo si Juan de la Cruz dito sa maliit na baryo, magbubukas ng maliit na klinika? Tama ang hinala ko. Anong meron sa batang to? Kahit na ang Black Panther trading ay nawasak na. Ang paghabol sa iyo ay naayos na rin, pero hindi ko pa rin nakikita kung ano ang maganda sa batang ito. Wala namang maganda. Naiinis ako sa batang ito hanggang nagkaroon na ako ng depresyon. Talaga, mabuti naman. Ikaw, tingnan mo, sabi pa niya, mabuti. Hindi, ang ibig kong sabihin, mabuti na lang na may gamot sa sakit, biyenan. Hayaan mong suriin kita. Mahal na biyenan, ang sakit sa puso ninyo, napakadali. Lupa ang sumusupil sa tubig, karayom na lupa. Simulan na. Ikaw, anong ginagawa mo? Mahal na biyenan, ngayon ay maari nang tumawa ng malakas. Anak, napakasaya ng pag-aasawa mo. Tatay. Napakasaya ko talaga. Juan. Anong masayang nangyayari, Tito Ben? O nga pala, ito ang biyenan ko, ang pinakamayaman sa probinsya ng Sur. Kumusta? Ano? Pinakamayaman? Anak ko, bakit ang saya-saya dito sa bahay? Nay. Ito. Ang biyenan ko ang... Magsiging ka lang. Kumusta? Ang munting baryong ito ninyo ay parang paraiso. Maglalaan ako ng 200 milyon para gawin itong eco-friendly fruit orchard at farm. Ayos ba? Ayos. Ano? 200 milyon? Juan, tingnan mo, dumating na sina Ate Lisa at si Ahaw. Ang magiging sanggol ng pamilya Liu. Ilang araw na lang ba? 1 linggo na lang ipapanganak na. Sa araw na iyon, ililibre ko kayong lahat ng inuman para sa pagsilang. Sige. Ngayong araw talagang napakasaya ko. Ang inuman para sa pagsilang ng bata, ako ang sasagot, ako ang maglilibre. Sino po ito? Ako ang ama ni Ana, ang biyenan ni Juan de la Cruz. Kumusta? Isang mahalagang tao, ikinagagalak kitang makilala. Kumusta? Juan de la Cruz, tingnan mo itong depression ko, gumaling na ba? Kita mo naman, ang laki ng ngiti mo, wala namang sakit yan. Juan de la Cruz, tatanungin kita ng isa pang huling bagay. Yung magiging anak mo at ni Ana kailan ipapanganak? Naghihintay ako para makapag-alaga ng apo, mag-alaga ng apo. Pagkatapos ng 10 buwan, Ayos, sa araw na iyon ililibre ko kayong lahat ng inuman, pumunta kayong lahat, gusto ko yan.